Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 686. Magwales. Puff. 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 Ang mababang, lalim ng isang pisikal na katawan na sumasabog ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa loob ng napakalaking asyenda. Ang tunog na ito ay parang karit ng isang Diyos ng kamatayan. Walang pagbubukod, ang disipulo ng Mystic Cloud Sect ay magiging abo sa tuwing tumutunog ito. Ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay dumagsa patungo sa pinakaloob na layer ng manor na parang tubig baha. Ang mga tao sa likod ay ganap na walang kamalayan sa mga hindi inaasahang pagbabago na naganap sa harap dahil sa kanilang limitadong paningin. Kaya naman, nang ang kanilang swarmang momentum ay unti-unting pumasok sa isang tiyak na hangganan, ang karit ng Diyos ng kamatayan ay hiniwa. Sa wakas ay kumalat ang isang takot at kaguluhan sa lahat ng direksyon habang ang dumaraming bilang ng mga katawan ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay kakaibang nag-aauto-apoy. Kaya naman, ang kapaligiran ay bumagsak ng husto, na udyok ng lagim. Sa wakas, hindi na sila nakapagtiis pa at nagsimulang marahas na umatras. Ang puting kulay na agos na kagagaling lang na parang tubig baha ay muling tumakas ng malungkot sa lahat ng direksyon makalipas ang ilang sandali. Ang kanilang panik na paraan ay parang natatakot sila na ang kakaibang auto-ignition ay bumaba sa kanila. Kaya naman, ang napakalaking pag-atake ng Mystic Cloud Sect ay nagsimulang magwasak sa sarili ng hindi inaatake sa ilalim ng kakaibang auto-ignition ng mga katawan na ito. Baka sa mukha ng lahat ang takot at gulat. Ang isang bagay na maaaring pumatay ng isang tao na walang hugis at kulay ay mas madaling masira ang tapang ng isang tao kumpara sa matatalim na kutsilyo at espada. Nang tumakas ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect para sa kanilang buhay palabas sa pinakalabas na bahagi ng manor, unti-unting naglaho ang hindi pangkaraniwang pangyayari ng auto-ignition ng mga katawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay nakaranas na ng malubhang pagkatalo. Sa nakakatakot na oras ng auto-ignition kanina, hindi bababa sa kalahati ng mga tao ang naging alikabok sa isang kakaibang paraan. Ang asyenda ay natatakpan ng isang uri ng kulay abo na puting pulbos habang ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay umatras sa paraang parang torrent. Dahil sa dami nito, nagresulta ito sa isang layer na kasing kapal ng daliri. Sumayaw ang pulbos nang umihip ang simoy ng hangin. Ang buong kalangitan ay naaanod sa takot at kakaibang panganib, na nagbibigay sa isa ng kilabot. Parehong ang loob at labas ng buong asyenda ay naging isang patay na katahimikan sa ilalim ng mapanlinlang na pakiramdam na ito. Ilang sandali lang ang nakalipas, kalahati ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay naging pulbos na abo sa wala pang 10 minuto. Hindi alintana kung ang mga miyembro ng Primer Clan, ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect, o ang mga nakapaligid na nagmamasid, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga katawan na tila sila ay nasa isang bangin. Masyadong nakakatakot ang eksenang ito para sa kanila. Matapos ang ilang sandali ay nagpatuloy ang katahimikan, maraming mga tingin ang sa wakas ay nagsimulang bumaling sa nakaitim na damit, binata, na may dalang mabigat na pinuno, sa kalangitan. Sa sandaling ito, dahan-daang iniuunat ng huli ang dalawa niyang kamay. Kung ang isa ay maingat na titingnan ang kanyang mga kamay, ang isa ay maaaring malabo na makakita ng mga kumpol ng di nakikitang apoy na mabangis na nagninangas sa itaas nito. Sa hitsura ng sitwasyon, malinaw na ang naunang nakakatakot na auto-ignition frenzy ay dulot niya. Ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na umatras mula sa manor ay nagpakita ng gulat at takot na mga mukha habang nakatingin sila kay Xiaoyan sa hangin. Ang paraang iyon ay para silang nakatingin sa isang mabagsik, uhaw sa dugo na demonyo. Ang kabangisan ng mga taktika ng huli kanina ay sapat na para mag-iwan ng phobia sa kanilang mga puso na mahirap alisin. Ang malademonyong figure ng tao ay susundan sila tulad ng kanilang mga anino, na lumilitaw paminsan-minsan sa kanilang mga puso. Nagdulot ito ng takot sa kanilang mga puso. Tiningnan ng mga miyembro ng Primer Clan sa loob ng manor ang pulbos sa labas ng courtyard ng manor. Sila rin ay hindi sinasadyang napalunok ng laway. Nagkatinginan ang kanilang mga titig na puno ng gulat ang kanilang mga mata. Ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect na bumugbog sa kanila hanggang sa hindi sila makaganti kanina ay ginawang mga paputok na random na pumutok sa buong lugar.
Pagkatapos nito, higit sa kalahati sa kanila ay inalis. Sa sandaling ito lamang nila tunay na naunawaan na sa mata ng isang tunay na malakas na tao, ang buhay ng tao ay talagang dumi lamang. Nagulat din si Yafei sa nakakatakot na eksenang ito. Ang kanyang nakakaakit na magandang mukha ay medyo mapatla habang itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa hangin. Ang itim na damit, walang malasakit na mukha ng binata ay may sinulid ng kalupitan. Muli siyang napabuntong hininga. Ang puot na nararamdaman ni Xiaoyan sa Mystic Cloud Sect ay tunay na umabot sa yugto kung saan sabik niyang kainin ang kanilang laman. Medyo pamilyar si Yafei sa karakter ni Xiaoyan. Normally, hindi siya gagawa ng ganito. Kaya naman, ang Mystic Cloud Sect lamang ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Hihihi. Ang taong ito ay hindi na ganoon kalambot na binata mula noon. Gayunpaman, ito ay maaaring ituring na isang magandang bagay para sa kanya. Hindi naramdaman ni Xiaoding ang kahit katiting na pagtutol kay Xiaoyan sa pagsisimula ng massacre. Sa halip, nakaramdam siya ng bahagyang saya sa kanyang puso habang tumatawa at dahan-daang nagsasalita. Ang kanyang boses ay naglalaman ng kasiyahan at isang hindi kilalang mahinang buntong hininga. Bahagyang tumango si Yafei. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang tunog ng maayos na mga kuko ng kabayo sa labas ng mansyon. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nagulat nang makita ang isang maitim na agos na biglang umagos mula sa buong lungsod. Ilang sandali pa, ganap na nilang pinalibutan ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na iyon sa labas ng manor, hindi pinapayagan kahit tubig na damaloy sa kanila. Ang mga taong ito, ang hukbo ba ng imperial na pamilya? Nagulat si Yafei sa mga itim na nakabaluti na sundalong nakasakay sa kabayo. Medyo natigilan siya bago itinaas ang kanyang kilay at agad na tumawa ng mahina. Talagang hindi masama ang taktika ni Yao Ye. Hindi sila lumitaw noong dumanas ng kalamidad ang Primer Clan kanina. Natapos na agad nilang ipinadala ang kanilang hukbo ngayong nakabalik na si Xiaoyan at ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Ang bilis nilang magpalat ng direksyon ay talagang mabilis. Natawa ng mahina si Xiaoding at sinabing, natural silang nagsusumikap na kumita ng pabor sa ikatlong kapatid sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng kanilang militar ngayon. Gayunpaman, natural na pinakamahusay na sinusubukan niya tayong ligawan. Napakaraming benepisyo para sa Primer Clan na magkaroon ng magandang relasyon sa imperial na pamilya. Bukod dito, lahat ay may parehong malaking kalaban na kilala bilang Mystic Cloud Sect. Tumango si Yafei. Ang kanyang tingin ay tumingin sa agos ng metal lamang upang makita na ang isang landas ay nahati na binuksan. Isang malakas na kabayo ang dahan-daang tumulak palabas. May isang ginang na nakasuot ng purple black gown at nakasuot ng phoenix crown. Matangkad ang ginang at may dignidad ang mga mata nito habang kumikislap. Mula sa kanyang hitsura, natural na siya ang magiging babaeng emperador na unti-unting kumokontrol sa imperial na pamilya ng Jiama Empire, si Yao Ye. Ang Mystic Cloud Sect ay binaliwala ang mga batas at nagtipon ng isang mandurumog upang sumalakay sa kabisera. Dalhin silang lahat. Ikinaway ni Yao Ye ang kanyang maselang kamay at umungol. Malamig ang kanyang mga mata habang sinusulyapan ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na nakapaligid. Marahil ay nawalan na sila ng lakas ng loob dahil sa pagmasaker ni Xiaoyan kanina o marahil ay dahil sa banta ng maraming 2 hanggang 3 metrong haba ng sibat ngunit ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect na ito ay hindi masyadong lumaban sa pagkakataong ito. Sa halip, inilagay nila ang kanilang mga sandata sa isang nakaka-relax na paraan at pinahintulutan ang mga bastos na tulad tigre na mga sundalong ito na maglagay ng kadena na pumipigil kay Dao Qi sa kanilang mga katawan. Tahimik ding nakahinga ng maluwag si Yao Ye nang makita niyang hindi lumalaban ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect na ito. Ang mga taong ito mula sa Mystic Cloud Sect ay may ilang kakayahan. Maaaring may ilang problema kung sila ay lalaban. Inayos ni Yao Ye ang problema sa lugar na ito bago ang kanyang tingin ay bahagyang tumawid sa manor. Ang kanyang maselang kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay agad na humigpit nang maalis ng kanyang tingin ang pulbos sa lupa. Nakita niya ang ilan sa mga taong iyon na biglang nag-auto-night kanina. Kaya naman, ang kanyang ekspresyon ay kasalukuyang hindi mapalagay. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang napakahusay.
Ang isang tunay na malakas na tao ba ay nakakatakot? Hindi katakataka na palaging pinipili ng lolo sa tuhod na magtiis bago siya magkaroon ng lubos na kumpiyansa na harapin si Yunshan. Napataas ang kanyang tingin at napatingin sa nakaitim na binata sa ere. Isang medyo nakakaantig na ngiti ang ipinakita sa magandang mukha ni Yaoye. Ang kanyang malumanay na malambing na boses ay lumabas sa kanyang mapupulang labi. Hihihi. Maaari ko bang malaman kung tatawagan kitang Mr. Yan Xiao o Mr. Xiaoyan? Napatingin si Xiaoyan sa medyo pamilyar na mukhang babae. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay at hindi niya maalala ang pagkakakilanlan ng huli sa loob ng maikling panahon. Ito si Prinsesa Yaoye. Nakilala mo siya noon. Ang tawa ni Yafei ay dahan-dahang ipinadala kay Xiaoyan habang siya ay nakakunot ang noo, dahilan upang siya ay biglang natauhan. Ngumiti si Yaoye kay Yafei nang makita siya ng una na dahan-daang lumalabas mula sa manor. Agad siyang bumaba mula sa kanyang kabayo at masuyong hinawakan ang kamay ng huli. Sabi niya, "Old Sister Yafei, pasensya na. Noong una gusto kong pumunta ng maaga hanggat maaari ngunit medyo mahaba rin ang oras na kailangan para ipadala ang hukbo." Hindi nagpakita ng sorpresa si Yafei sa bigla ang init ni Yaoye sa kanya. Napangiti siya. Alam na alam ng kanyang puso na malamang na sinusubukan ng imperial na pamilya ang lahat para magkaroon ng magandang relasyon kay Xiaoyan sa sandaling ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga bagay noon ay naging dahilan upang magkaroon si Xiaoyan ng hindi magandang impresyon para sa iba pang mga paksayon sa loob ng Jiama Empire. Kaya naman, ang matalinong babaeng ito sa kanyang harapan ay pinili na subukan at ligawan siya at gamitin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan kay Xiaoyan. O ito ay Prinsesa Yaoye. Xiaoyan din walang ingat na ngumiti pagkatapos na paalalahanan ni Yafei. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng maraming interes sa labas. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa magulong battleground sa langit bago bumulong sa kanyang bibig. Kasalukuyang walang oras para maabyutin ang prinsesa. Dahan-dahan tayong mag-usap pagkatapos kong ayusin ang lahat ng mga taong ito. Ang hinaharap na babaeng emperador ng Jiama Empire ay hindi nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa medyo malamig at walang pakialam na mga salita ni Xiaoyan. Tumango lang siya na may kasamang matamis na ngiti. Random na pinaalis ni Xiaoyan si Yaoye bago ang mga pakpak ng jade green na apoy sa kanyang likod ay pumutok. Unti-unting sumugod ang kanyang katawan patungo sa magulong battleground sa kalangitan. Dahil sa pagiging kulang sa numero, ang ilang eksperto sa Mystic Cloud Sect na dawang ay dahado na sa labanan sa langit. Maaari lamang nilang pigilan ang mga pag-atake at hindi makaganti. Kaya naman, ang sitwasyon ay agad na naging isang panig nang ang isang mabigat na timbang, tulad ni Xiaoyan, ay sumali. Grog. Ang malabo at itim na figure ay kumislap sa kalangitan sa loob lamang ng ilang minuto nang ang halos 4 na ekspertong dawang ay malubhang nasugatan at nahulog mula sa langit. Ang sariwang dugo na kanilang iniluwa sa daan ay parang pulang fog na unti-unting naanod sa hangin. Ang buong lungsod ay ganap na tahimik habang tinitingnan nila ang paulit-ulit na talunang eksperto na si Dawangs mula sa Mystic Cloud Sect. Tapos nagkatinginan sila. Maaaring sabihin ng sino man na ang Mystic Cloud Sect ay walang kahit katiting na kakayahan na paikutan ang tubig. Bang! Ang isa pang walang awa na kamao ay nabasag sa likod ng isang nagulat na elite na si Dawang. Ang mabangis na malakas na puwersa ay naging dahilan upang agad siyang mawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Sa huli, ang taong iyon ay unang nahulog mula sa langit na walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Dahan-daang bumuga ng maputik na hangin si Xiaoyan mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan patungo sa isang malayong malabong tuktok ng bundok sa labas ng kabisera. Isang mabangis na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan at agad na tumama sa buong kalangitan. Sa sandaling pumutok ang aura ni Xiaoyan, si Yunshan, na nagsasanay na nakapikit, pati na rin ang babaeng nakasuot ng puting damit sa Forbidden Hall, sa malayong Mystic Cloud Mountain, ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Itong aura. Paano ito posible? Battle Through the Heavens. Kabanata 687. Ang pagkabigla ng Mystic Cloud Sect. Itong aura.
Ang mga mata ni Yunshan ay napuno ng hindi makapaniwala. Bigla siyang tumayo at bumulong gamit ang kanyang bibig. Paano ito? Talagang buhay pa ang batang ito. Katatapos lang ng pagungol ng tila may naalala si Yunshan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang katawan ay kumikislap at nawala sa training room na ito sa paraang parang multo. Ang direksyon na naramdaman niya kanina ay ang pagputok ng aura na ito ay malinaw na sa kabisera. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking unit na ipinadala ng Misty Cloud Sect sa kabisera. Ang Grand Hall ng Misty Cloud Sect ay ganap na magulo. Iba't ibang ingay na may halong gulat na boses. Sa wakas, nagtagal sila sa loob ng bulwagan, na naging sanhi ng paglaki ng ulo ng isa sa pagkahilo. Napakunot din ang kilay ni Yunshan dahil sa kaguluhang ito nang ang kanyang katawan ay nag-flash sa Grand Hall. Sumigaw siya sa isang malalim na mabagsik na boses. Tumahimik ka, napakalaking iskandalo na nasa ganoong kalituhan. Ang ingay sa loob ng bulwagan ay agad na nagsimulang tahimik na nawala nang makita ng lahat si Yunshan na biglang sumulpat. Sa wakas ay ganap na tumahimik pagkaraan ng ilang sandali. Malamig na bumantong hininga si Yunshan matapos makitang nabawi na ng Grand Hall ang katahimikan nito. Umupo siya sa upuan ng pinuno at nagtanong. Ano ang nangyayari? Mayroon bang balita mula kay Yondo at sa iba pa? Nang marinig ang boses ni Yunshan sa kanyang tanong, isang matandang lalaki sa bulwagan ang mabilis na lumapit at nagsalita ng may paggalang habang may suot na medyo maputlang ekspresyon. Sa pag-uulat sa sect leader, ang espiritual na tableta ni Yunfu at tatlong iba pang elder ay biglang nabasag kanina. Ang espiritual na tableta ni Yunsha at ang iba pang mga elder ay naging masyadong malabo. Sa hitsura ng sitwasyon, halatang nasugatan sila. Ang mga mukha ng lahat sa loob ng engranding bulwagan kasama na si Yunshan ay tumindi ng husto nang tumunog ang mga salita ng matanda. Ang mga eksperto na kanilang ipinadala sa kabisera ay karaniwang higit sa kalahati ng lakas ng kasalukuyang Misty Cloud Sect. Naniniwala ang lahat ng naruroon na walang kahit isang paksayon sa loob ng Jiama Empire, maliban sa Misty Cloud Sect, na maaaring hamarang sa ganoong kalaking lineup. Gayunpaman, ang katotohanang kasalukuyang inilalagay sa kanilang harapan ay walang awang nasampal sa kanilang mga mukha, na naging sanhi ng kanilang pagkatalo. Elder Yuncha, nagkamali ka ba? Saglit na nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng Grand Hall bago tuluyang tumunog ang tuyong tawa. Sana ganoon din ang kaso. Ang elder na kinausap habang si Yuncha ay tumawa ng mapait. Binaliktad niya ang kamay at bumungad sa harapan niya ang isang tumpok ng sirang jade tablets. Ang mga ekspresyon ng mga taong iyon na orihinal na may ilang mga pagdududa sa loob ng kanilang mga puso ay naging pangit nang makita nila ang pamilyar na mga jade tablet na ito. Paano ito posible? Iyan ay 2 dawang at 7 dawang. Aling paksayon sa loob ng kabisera na ito ang may kakayahang kainin silang lahat? Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa primer clan na iyon. Isang elder na tila may mataas na katayuan ang galit na nagsalita na may nagbabagong mukha. Huwag mong sabihin sa akin na ang 3 malalaking angkan at ang imperial na pamilya ay nagsanib kamay. Biglang nagmungkahi ang isang tao, dahilan para tahimik na tumanggo ang maraming tao. Sa hitsura nito ngayon, tila ang hula na ito ang pinakamaaasahan. Dahil talagang naglakas loob silang makipagkamay at pukawin tayo, ang Misty Cloud Sect, gusto kong hilingin sa sect leader na magbigay ng utos na ganap na lipulin ang 3 malalaking angkan at ang imperial na pamilya mula sa Jiama Empire. Tama. Sect leader, ang Misty Cloud Sect ay tiyak na hindi magtitiis sa ganitong uri ng panunukso. Dapat nating hayaan silang bayaran ang presyo sa dugo. Malungkot ang mukha ni Yunshan habang ang kanyang tingin ay lumingon sa grupo ng mga nabalisa na elder at deacon. Ilang sandali pa ay biglang dumampi ang palad niya ng marahas sa mesa. Ang matinding tunog ay agad na ikinagulat ng lahat sa loob ng bulwagan. Ang kanilang mga mata ay takot na tumingin kay Yunshan at hindi lubos na maunawaan kung bakit ang huli ay galit na galit. Ito ay hindi anumang bagay na kalokohan na ang 3 malaking angkan na nagsanib kamay. Tumayo si Yunshan at nagsalita sa isang madilim, solemne na boses. Ang munting bastos na iyon mula sa angkan ng Xiao ay bumalik na. Xiao Clan. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Lahat sila ay nasa kawalan.
Ang maliit na angkan ng Xiao ay nagtatagal na ngayon sa kanyang huling hininga. Paano sila magkakaroon ng kakayahang talunin ang malaking line-up na iyon ng Mystic Cloud Sect? Ang galit sa puso ni Yunshan ay lalong tumindi nang makita niya ang mga nawawalang ekspresyon sa mukha ng lahat. Gayunpaman, tulad ng hindi niya napigilan ang sarili at malapit nang sumabog sa galit, sa wakas ay tumunog ang isang tandang sa bulwagan. Huwag mong sabihin sa akin na si Xiaoyan iyon. Xiaoyan. Ang pangalan na nasa kaibuturan ng kanilang mga alaala ay nagpasimula ng alaala na nakatago sa isipan ng lahat sa loob ng 3 taon sa loob ng maikling sandali. 3 taon na ang nakalilipas, ang binatang iyon na wala pang 20 taong gulang ay umakyat sa Misty Cloud Mountain ng mag-isa. Umasa siya sa sarili niyang lakas para makipaglaban sa buong Misty Cloud Sect. Bagamat sa huli ay itinaboy siya palabas ng Jiama Empire, ang mabangis na lalaking mukhang lobo na iyon ay nag-iwan ng malalim na alaala na mahirap alisin sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga tao mula sa Misty Cloud Sect. Ang kawalan ng anumang balita tungkol sa kanya sa loob ng 3 taon ay naging dahilan upang unti-unting makalimutan ng lahat ang pangalan at binata. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalang ito ngayon, ang eksena mula sa 3 taon na ang nakalipas ay nagsimulang unti-unting lumabas sa isipan ng bawat isang tao. Hindi ba patay na ang lalaking iyon? Saglit na nagpatuloy ang pagkabigla bago tuluyang may bamulong na may pagkagulat. Sino ang nagsabi sa iyo na siya ay namatay? Malamig na tiningnan ni Yunshan ang lahat. Madilim at malamig ang boses niya. Naramdaman ko ang aura niya kanina. Mukhang dapat na bumalik ang lalaking iyon. Baka nakilala siya ni Yondo at ng iba pa. Kahit na ang grupo ni Elder Yondo ay makipagkita sa taong iyon, ngunit hindi posible para sa kanila na magdusa ng ganoong pagkamatay at pinsala, tama ba? Ang lugar na iyon ay may 2 dawwang at 7 dawwang. Hindi sila matatalo ng ganoon kabilis kahit na makatagpo sila ng 3 o 4 na elite na dawwang. Huwag mong sabihin sa akin na si Xiaoyan ay nakalusot sa dawzang na ito sa loob ng maikling 3 taon. Ang isang elder ay hindi sinasadyang nagsalita na may pagdududa. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang magsimula siyang tuya sa sarili niyang mga salita. Bagaman hindi siya nakalusot sa dawzang class, mula sa aura niya kanina, malamang na naabot niya ang dawwang class. Dahan-daang nagsalita si Yunshan. Hindi sinasadyang umikot ang mga talukap niya nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Dawwang. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, natural na alam niya na kahit na ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan noon ay malakas, ang kanyang tunay na lakas ay higit sa 1 dadoshi o 1 dowling. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng maikling 3 taon, ang taong iyon ay talagang nakarating sa klase ng dawwang. Ang bilis na ito ay talagang nakakatakot. Isang kaguluhan ang agad na bumalot sa loob ng Grand Hall nang marinig ang boses ni Yunshan. Maging ang matandang iyon mula kanina ay nagpakita ng mapurol na mukha. Ang pagsulong sa klase ng dawwang sa loob ng 3 maikling taon. Ang talentong ito sa pagsasanay ay masasabi lamang na nakakatakot. Mukhang, ang pagpayag sa brat na iyon na tumakas noon ay talagang isang pinakapanghihinayang bagay. Sa 3 taon, naabot niya ang klase ng dawwang. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari kung bibigyan pa siya ng 3 taon. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, kahit ang isang taong kasing sophistikado ni Yunshan ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Nakahinga si Yunshan ng malalim na hangin. Bumaba ang kanyang mga mata at isang alon ng pagpatay na layunin na mahirap pigilin ang biglang tumangay mula sa kanyang puso sa lahat ng direksyon. Hindi niya dapat hayaang manatiling buhay ang taong iyon. Kung hindi, ang taong iyon ay magiging isang malaking problema na mahihirapan siyang tapusin. Sa hinaharap, ang Misty Cloud Sect ay maaaring ganap na masira ng mga kamay ng taong iyon tulad ng sinabi ng mga taong iyon. Munting bastos. Noon, maituturing kang mapalad na tumakas. Gayunpaman, huwag mong sisihin ang matandang ako sa pagiging mabisyo dahil hinanap mo ako sa pagkakataong ito. Sect Leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang iligtas si Elder Yondo at ang iba pa? Sa wakas ay naalala ng isang tao sa Grand Hall si Yondo at ang iba pa na nasa bingit ng kamatayan.
Napaisip sandali si Yunshan matapos marinig ito. Tetango na sana siya nang magbago ang ekspresyon ni Elder Yuncha, na namamahala sa mga espiritual na tapyas ng maraming elder sa sekta. Paos ang boses niya habang nagsasalita. Sa palagay ko ay hindi na kailangan. Ang kanilang espiritual na mga tapyas ay nagkawatak-watak na. Nagulat ang buong lugar nang sabihin ang mga salitang ito. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang kanilang mga ulo. Iyon ay 2 dawang at 7 dawang. Ang lineup na ito ay talagang ganap na bumagsak sa loob ng ilang oras. Ang mga pagkalugi ay isang bagay na nahirapang tiisin ng Mystic Cloud Sect. Yung bastos. Masyado siyang walang awa. Ang galit na mga sumpa ay paulit-ulit na tumunog sa loob ng bulwagan. Gayunpaman, nang sabihin nila ang mga salitang ito, nakalimutan nilang lahat na hindi sila nagpakita ng anumang awa noong sinalakay nila ang Shao Clan noon. Ang kalungkutan sa mukha ni Yunshan ay hindi normal na binawi sa harap ng napakalaking pagkatalo. Ikinaway niya ang kanyang kamay na walang ekspresyon ang mukha at pinigilan ang kaguluhan sa loob ng Grand Hall. Saglit na kumislap ang kanyang tingin bago nagsalita sa walang malasakit na boses. Hindi na kailangang magpadala ng sino man sa kabisera. Ang munting bastos na iyon ang darating na hahanapin tayo mismo. Dahil iyon ang kaso, tahimik tayong maghihintay. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang mga salitang ito mula kay Yunshan. Bagamat may ayaw sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas na tumutol laban sa desisyon ni Yunshan. Kaya, ang tanging magagawa nila ay tumugon ng may paggalang. Sabihin sa lahat na ang Mystic Cloud Sect ay papasok sa isang high alert state mula ngayon. Patayin ang sinumang pribadong umakyat sa bundok. Yes sir. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang buong katawan nang marinig nila ang maitim na malamig na pagpatay sa mga salita ni Yunshan habang nagmamadali silang tumugon. Kaagad na ikinaway ni Yunshan ang kanyang kamay at lahat sila ay mabilis na lumabas ng Grand Hall. Muling tumahimik ang bulwagan pagkalabas ng lahat. Sok-sok, paano na? Kakasabi ko lang sa iyo kanina na si Xiaoyan ay nakaligtas ng husto sa loob ng Black Corner Region. Mukhang ang Mystic Cloud Sect ay haharap sa gulo sa kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito. Ang katahimikan ay nagpatuloy ng mahabang panahon bago ang isang kumpol ng itim na fog ay biglang at kakaibang lumitaw sa anino ng Grand Hall. Agad itong nagtagal sa malaking bulwagan habang ang isang hindi pangkaraniwang tawa ay tumunog mula sa loob nito. Namula ang mukha ni Yunshan. Isang kabangisan ang bumungad sa kanyang mga mata habang siya ay nagsasalita sa makapal na paraan. Siya ay isang maliit na bastos. Kahit na siya ay kasalukuyang nagtataglay ng lakas ng isang dawang, ang ninuno na ito ay madali pa rin siyang papatayin. Kapag nakuha ko na siya, hahayaan ko siyang makatikim ng isang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Wala akong pakialam sa sama ng loob ninyong dalawa. Nagkataon lang na bumalik na siya. Kung ganoon, karamihan sa mga miyembro ng Shao Clan ay natipon na. Ito rin ay negal iligtas sa amin ng problema sa pagpunta sa Black Corner Region para hanapin siya. Gumalaw ang itim na fog at muling tumunog ang isang boses. Ayon sa aming impormasyon, si Xiaoyan ay may espiritual na katawan ni Yao Zunzi sa loob ng kanyang katawan. Malamang na hiniram niya ang tulong ng espiritu ni Yao Chen upang patayin ang isang dalubhasa na dawang gamit ang lakas ng kanyang dadoushi. Iwanan si Yao Chen para harapin ko siyan sa susunod na pagkakataon. Dahan-dahan ang tumango si Yunshan. Isang mabangis na tingin ang bumungad sa kanyang mukha habang siya ay nagsalita ng masama. Relax, lulumpuhin ko ang Daochi ng munting bastos na iyon bago siya ibigay sa iyo. Sana. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa iyo na pinakamahusay na huwag maliitin ang iyong kalaban. Kung hindi, ang iyong pagtatapos sa oras na iyon ay maaaring maging lubhang miserable. Bahagyang gumalaw ang itim na fog habang ang kakaibang tawa na iyon ay muling napalabas. Kaagad, kakaiba at dahan-dahan itong nawala sa loob ng Grand Hall, naiwan ang malamig na ngiti at mabangis na mukha ni Yunshan. Battle Through the Heavens. Kabanata 688. Sitwasyon. Umalangaw-ngaw sa malayong kalangitan ang mahinang tunog ng kulog. Isang itim na figure ang biglang lumitaw at 2 figure ng tao ang tila nakaranas ng matinding suntok.
Nanginginig ang kanilang mga katawan at agad na naging puti ang kanilang mga ekspresyon. Isang subo ng matingkad na pulang sariwang dugo ang hindi sinasadyang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang dalawang figure ng tao ay parang mga ibong may putol na pakpak habang sila ay mahinang bumagsak mula sa langit sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakakabigla na mga tingin sa lungsod sa ibaba. Bang! Ang dalawang figure ng tao ay nagdala ng malakas na hangin habang sila ay nahulog sa lungsod. Sa wakas, bumagsak sila sa matigas na kalsada na parang mga kanyan. Kaagad, isang mailap at marahas na lakas ang tumangay tulad ng tubig baha. Ang napakalaking malalim na hukay ay gumawa ng napakalaking crack line na mabilis na kumalat mula sa lugar kung saan dumaong ang mga figure. Sa wakas, nakabuo ito ng napakaliwanag na linya ng crack na humahantong sa isang malalim na hukay sa gitna ng lungsod. Naanod ang alikabok mula sa malalim na hukay bago ito tuluyang natangay ng hangin at tuluyang nagkalat. Ang dalawang kahabag-habag na figure ng tao sa loob nito ay dahan-daang lumitaw sa harap ng maraming tingin sa mga nakapalibot na gusali. Nakahiga sina Yondo at Yonsha sa malalim na hukay na parang mga bangkay. Ang kanilang mga damit ay punit-punit at ang kanilang mga mukha ay maputlang puti. Kumalat ang matingkad na pulang bakas ng dugo mula sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang orihinal na makapangyarihang aura ay lubhang mahina sa sandaling ito. Ang mabigat na parang kulog na pag-atake ni Xiaoyan kanina ay nagdulot sa kanila sa isang malubhang na sugatan na kondisyon kung saan maging ang kamatayan ay nalalapit na. Ang dalawang tao sa malalim na hukay ay sinubukan ang kanilang makakaya upang palakihin ang kanilang mga mata. Matiim na nakatitig ang kanilang mga mata sa walang malasakit na mukha ng nakaitim na binata sa langit, na may bitbit na mabigat na ruler sa kanyang likuran. Bahagyang gumalaw ang kanilang mga bibig, tila may balak silang sabihin. Gayunpaman, ang tamis na lumabas mula sa kanilang mga lalamunan ay nagdulot sa kanila ng pagluwa ng sariwang dugo mula sa kanilang mga bibig, na nilulunod ang kanilang mga salita. Damaloy ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanilang mga bibig. Mabilis na naglaho ang diwa at buhay sa malawak na mga mata ng dalawang taong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naging kulay abo ang kanilang mga mata at tuluyang nawala ang kanilang mahinang aura. Kasunod ng pagkawala ng aura ng dalawang taong ito, ang dalawang elite na dawwang na ito, na nagtataglay ng mataas na posisyon sa loob ng Mystic Cloud Sect, ay walang alinlangan na namatay sa napakalungkot na paraan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin sa loob ng lungsod. Maraming mga tingin ang nagulat habang pinagmamasdan nila ang napakalalim na hukay na sumasakop sa isang buong kalye. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga iniisip ay agad na naging mapurol. Ang mga namatay sa harap nila ay hindi dawling o kung ano pa man na dawwang. Sa halip, sila ay dalawang tunay na piling dawwang. Ang isang eksperto sa antas na ito ay karaniwang isang pag-iral na tinitingala ng karamihan ng mga tao. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagsumikap, nalilimutang kumain at matulog habang nagsasanay sila upang maging ganoong pag-iral gayunpaman, kakaunti pa rin ang mga tao na maaaring tumayo sa lahat ng mga taong ito at makamit ang klase na ito. Sa pakiramdam ng maraming tao, ang isang dalubhasa na nakarating sa yugtong ito ay walang alinlangan na may kakayahang magpatawag ng hangin at ulan. Ngayon, gayunpaman, ang walang katulad na mga dalubhasa na ito, na may kakayahang magpatawag ng hangin at ulan sa kanilang mga mata, ay natalo sa sobrang kahabag-habag na paraan ng mga kamay ng binata na ito na mga 20 taong gulang lamang. Ang medyo malupit na katotohanan ito ay ganap na sinira ang pag-iisip na ang isang piling tao na dawwang ay hindi nakikita sa puso ng maraming tao. Sa sandaling ito lamang naunawaan ng ilang tao na hindi imposible para sa isang piling tao na si dawwang na mapatay ng iba. Anuman ang mangyari sa hinaharap, ang binata na nagkapak ng kanyang magandang jade green na mga pakpak ng apoy sa kalangitan, na tinatawag na Xiaoyan, ay mananatiling magpakailanman sa isipan ng lahat. Magiging ganito ang kaso kahit na unti-unting nakakalimutan ng ilan ang mga pangalan ng dalawang piling dawwang na natalo ngayon. Bukod dito, mula ngayon, ang pangalang ito, na naging tahimik sa loob ng Jiama Empire sa loob ng 3 taon, ay muling sesabog na may liwanag na mas nakasisilaw at nagniningning kaysa dati. Bukod dito, ang glow na ito ay isang bagay na hindi maaaring harangan ng sinuman.
Si Jia Xingtian, na nasa likod niya sa matataas na tore sa imperial na lungsod, ay nagpakawala rin ng mahabang hininga sa sandaling mawala ang mga aura ni Yondo at Yonsha. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa nakaitim na binata na nakabitin sa malayong kalangitan. Ilang sandali pa bago niya mahina at dahan-daang sinabi. Ang batang ito ay talagang hindi na ganoong sentimental na binata noong nakaraan. Sa loob ng wala pang isang oras, mayroong hindi bababa sa 4 at 2 dawwang na natalo ng mga kamay ni Xiaoyan. Ang mga ganitong uri ng walang awa, mabangis na taktika ay isang bagay na naging sanhi ng kahit isang matandang tusong fox tulad ni Jia Xingtian na tahimik na makalanghap ng malamig na hangin. Unti-unti niyang naiintindihan sa kanyang puso na ang kasalukuyang Xiaoyan ay malamang na isang taong mas mahirap pakitunguhan kumpara noong nakaraang 3 taon. Ang Misty Cloud Sect ay sinira ang Xiao Clan at si Xiaoyan ay pumatay ng maraming elder at mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Kung ang isa ay mag-iisip sa ganitong paraan, walang kahit katiting na pagkakataon na sila ay magkasundo. Mukhang ang Jiama Empire ay magiging mas magulo sa hinaharap. Napakunot ng noo si Jia Xingtian at agad na bumantong hininga. Hindi niya inaasahan na magdadala si Xiaoyan ng napakaraming eksperto sa kanyang pagbabalik. Mula sa hitsura ng malaking line-up na lumitaw kanina, malamang na hindi ito mas mahina kaysa sa Misty Cloud Sect. Sa orihinal, ang Jiama Empire ay nasa isang sitwasyon kung saan mayroong isang tigre at maraming lobo. Ang tigre na iyon ay natural na ang napakalakas na Misty Cloud Sect habang ang maraming lobo ay ang 3 malalaking angkan at ang ilan sa medyo mas malakas na paksayon. Sa pagbabalik ni Xiaoyan, nagkaroon ng karagdagang mapaghiganti na tigre na may bangis na hindi mas mababa sa Misty Cloud Sect sa lugar na ito. Sabi nga sa kasabihan, hindi kayang tanggapin ng isang bundok ang 2 tigre. Bukod dito, si Xiaoyan at ang Misty Cloud Sect ay nagtataglay na ng napakalalim na alitan sa dugo. Kaya naman, imposibleng magkasabay ang dalawa. Magkakaroon ng isang grupo sa 2 ganap na maalis bago magpahinga ang isa. Hindi alintana kung aling partido ang nawasak, ang Jiama Empire na ito ay bababa sa madugong kaguluhan na walang sino man ang makakatakas. Sa hitsura nito, kailangan kong makipag-ugnayan sa Nolan Clan, Mo Clan, at sa Alchemist Association. Dahil nakabalik na si Xiaoyan, hindi na magtatagal ang mapagpasyang labanan sa Misty Cloud Sect. Kung ang isa ay maninindigan sa maling panig sa labanang ito, malamang na magkakaroon ng gulo. Mapait na tumawa si Jia Xingtian at umiling-iling. Ang kanyang tingin ay muling tumingin sa nakaitim na binata sa malayong kalangitan. Saka lamang siya tumalikod at dahan-dahang bumaba sa mataas na tore. Ang pagkawala ng mga aura ng 2 dawwang na sina Yondo at Yonsha ay nagdulot din ng malaking kaguluhan sa ilang iba pang mga lugar. Ang isang dalubhasa sa ganoong antas ay itinuturing na pinakamataas na pag-iral kahit na inilagay sa loob ng 3 malalaking angkan. Higit pa rito, ang Nolan Clan at ang Mo Clan ay walang kahit isang elite na dawwang. Kaya naman, ang kanilang panloob na mga puso ay labis na nabigla at natakot nang makita nila ang 2 piling dawwang na nahulog sa mga kamay ng nakaitim na damit, binata sa malayong kalangitan gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkatapos nilang magulat, nagsimula silang mag-alinlangan ng kaunti tulad ni Jia Xingtian. Sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na makakasama si Xiaoyan sa Primer Clan. Kung talagang matatalo niya ang Misty Cloud Sect, ang mga benepisyong makukuha ng Primer Clan ay malamang na magbibigay daan ito upang tuluyang maalis ang iba pang 2 clan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, kailangan nilang simulan ang pag-iisip ng mga benepisyo at pagkalugi na kasangkot kung sila ay handa o pinilit na gawin ito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang isa kung saan ang hangin ay hindi tumitigil sa pag-ihip kahit na gusto ng puno na tumahimik. Malamang na ang iba pang malalaking paksayon sa loob ng imperyo ay mahihirapang makatakas mula sa pagkakasangkot sa matinding banggaan sa pagitan ni Xiaoyan at ng Misty Cloud Sect. Kaya naman, ang kailangan nilang isaalang-alang ngayon ay kung saang panig sila maninindigan. Si Xiaoyan, na nasa langit, ay natural na hindi alam kung anong uri ng epekto ang naidulot niya sa mga paksayon na iyon sa kabisera matapos patayin ang lahat ng elder mula sa Misty Cloud Sect. Ang alam lang niya ngayon ay ang sinumang tao mula sa Misty Cloud Sect ay isang taong maaari niyang patayin.
Sa kasalukuyan, hindi na siya ang binata na kalalabas lang para magsanay. Ang sariwang dugo ng napakaraming tao ang nagtitina sa kanyang kamay nitong ilang taon. Ang pagpatay sa mga tao ay hindi na nagdulot sa kanya ng anumang kawalan ng katiyakan. Bukod dito, ang mga taong ito ay mga taong walang karapatang maawa sa kanyang mga mata. Dahan-daang nilibot ng tingin ni Xiaoyan ang napakalaking lungsod sa ibaba. Agad siyang huminto saglit sa ilang lugar. Ang mga taong iyon sa mga lugar na ito ay hindi sinasadyang naramdaman ang pagtibok ng kanilang mga puso nang matuklasan nilang nakatingin ang kanyang tingin. Pagkatapos nito, hindi nila natural na inilipat ang kanilang mga tingin. Ang mga lugar na maaaring maging sanhi ng paghinto ng tingin ni Xiaoyan ay natural na ang Imperial Palace, ang Alchemist Association, ang Mo Clan, at ang Nolan Clan. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin at ikinaway ang kanyang kamay kay Lin Yan at sa iba pa sa di kalayuan. Agad niyang inikat ang katawan at tumingin kay Hai Badong na nakatutok sa dalawang bangkay sa malalim na hukay sa ibaba. Ngumiti siya at sinabi, "Old Hai, pasensya na. Hindi ko napigil ang agawin ang mga kalaban mo kanina." Mapait na ngumiti si Hai Badong at umiling nang marinig niya ito. Gayunpaman, may namumuong takot sa kanyang puso. Maging siya ay malabo lamang na makakita ng isang kulay pilak na kinang na dumaraan nang umatake si Xiaoyan kanina. Pagkatapos nito, nakita niyang nagbigay ang dalawa ng higit sa 10 palitan sa loob ng isang segundo. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang piling dawwang, na tumatalon sa masiglang paraan kanina, ay nahulog na may malubhang pinsala. Dahil sa bilis na iyon, maging ang puso niya ay nakaramdam ng lamig. Naunawaan niya na kung siya ang kalaban ni Xiaoyan, malamang na ang kanyang pagtitiis ay hindi hihigit sa 2 taong ito. Old Hai, nitong 3 taon. Maraming salamat. Ikinapak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak ng apoy at huminto sa harap ng Hai Badong. Tiningnan niya ang nakangiting matandang mukha ng huli bago bumulong. Hihihi. Ikaw na munting kapwa. Naging magulo kapag katapos umalis sa loob ng 3 taon. Umiling ang Old Hai, tumawa, at pinagalitan siya. Marahan ding ngumiti si Xiaoyan nang makita niya ang nakangiting mukha ni Old Hai. Ang Serency Storage Ring, sa kanyang daliri ay kumikislap at isang transparent na bote ng jade ang kumislap at lumitaw. May malalim na kulay lilang bilog na tabletang panggamot sa loob ng bote ng jade na naglalabas ng kaakit-akit na kinang. Nagulat ang matandang Hai nang makita niya ang gamot na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 689. State of Affairs. Old Hai, ito ang gantimpala na ipinangako sa iyo ng munting ito noon. Ito ay magbibigay daan sa iyo na mabawi ang iyong pinakamataas na lakas noon. Hihihi. Gayunpaman, patawarin mo ako. Si Xiaoyan ay may utang sa iyo nitong medicinal pill sa loob ng 3 taon. 3 taon ay maaaring mahaba o maikli. Ang figurang nakabitin sa langit ay biglang tumigas. Ilang sandali pa bago ang isang nasasabik na ekspresyon ay mabilis na kumalat sa mukha ni Hai Badong. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin ang bote ng jade at huminga ng malalim. May bahagyang halumigmig ang matandang mata na iyon habang nagsasalita siya sa paos na boses. 3 taon din akong naghintay para sa araw na ito. Para isipin na naaalala pa rin ng batang iyon ang aming kasunduan. Nang matalo sina Yondo at Yonsha, ang napakalaking pag-atake na ito upang paksain ang Primer Clan ay dahan-daang natapos sa isang sitwasyon na hindi inaasahan ng sinuman sa ilalim ng tuon ng mga mata ng marami sa kabisera. Sa laban na ito, ang Misty Cloud Sect, na sumisingil sa isang mapanganib na paraan, ay nagdusa ng matinding suntok. Hindi lamang ang 9 na eksperto ang ganap na natalo kundi higit sa kalahati ng mga ordinaryong alagad ang napatay o nasugatan. Ang mga nanatiling buhay ay agad na ikinulong sa kulungan ng kabisera. Kaya naman, masasabi ng isang tao na ang Misty Cloud Sect ay hindi lamang natalo sa pag-ataking ito ngunit natalo din ng malungkot. Nang magsimulang linisin ng militar mula sa kabisera ang mga lansangan, na dumanas ng napakaraming pinsala, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga nagmamasid na nakapaligid sa Primer Clan na may natitirang pagkabigla sa kanilang mga puso at pakiramdam na hindi sapat ang kanilang napanood. May isip ng isang tao sa loob ng ilang araw,
Ang mga pangyayaring nangyari sa kabisera ay malamang na lumaki ang mga pakpak habang mabilis itong kumalat sa bawat sulok ng kabisera. Ang ilan sa mga kalapit na imperyo ay maaaring makatanggap ng nakakagulat na balitang ito. Ang orihinal na medyo walang pag-asa na mga mukha ng mga miyembro ng Primer Clan ay naglabas din ng mabibigat na bato sa kanilang mga puso pagkatapos ng pagtatapos ng malaking labanan na ito. Sa wakas, sinimulan nilang linisin ang magulong manor sa ilalim ng utos ni Yafei at ng iba pa. Pinangunahan ni Xiaoyan si Lin Yan at ang iba pa nang makarating sila sa manor sa harap ng maraming magalang na tingin sa ibaba. Ngumiti si Xiaoyan kay Xiaoding na nakaupo sa wheelchair bago agad tumalikod at sinabing, "Pangalawa kapatid, bakit hindi ka pupunta para makita si kuya?" Hihihi. Ngumiti si Xiaoli at lumabas mula sa likuran ni Xiaoyan pagkatapos marinig ito. Ang mga pakpak ng Daochi sa kanyang likod ay dahan-daang naglaho habang nakangiti siya at tinanong si Xiaoding, "Kuya, ayos ka lang ba?" Bahagyang napangiti si Xiaoding habang nakatingin sa mukha ni Xiaoli na mas payat, mas maitim at malamig kaysa noong nakaraang 2 taon. Noon lang siya mahinang sumagot. "Naging mahirap sa iyo nitong ilang taon. Buti na lang at naalala mo ang mga salita ko at hindi mo hinayaang may mangyari sa pangatlong kapatid. Kung hindi, hindi ka na dapat bumalik at hanapin ako." Sinapo ni Xiaoli ang kanyang ulo sa bahagyang pagsaway sa mga salita ni Xiaoding. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kahit kay titing na sama ng loob o pagtutol. "Kuya, ang paa mo." Tumigil din ang tingin ni Xiaoli sa wheelchair na inuupuan ni Xiaoding. Biglang lumungkot ang ekspresyon niya habang nag-aalalang tanong. "Ayos lang ako." Biglang iwinagayway ni Xiaoding ang kanyang kamay. Gayunpaman, kinausap niya si Xiaoli na may pagtataka. "Sa halip, ikaw ay maliit na tao. Bakit nakarating ka sa klase ng dawang pagkatapos na hindi ka nakilala sa loob lamang ng 2 taon?" Nagulat si Xiaoli nang marinig niya ito. Agad siyang nagsalita ng nagmamadali. "Hihihi. Ito ay syempre salamat sa pangatlong kapatid. Kung hindi, sa aking talento, kahit na magsanay ako ng buong lakas, higit sa lahat ay magiging dawling na lang ako ngayon." Nasa likod niya ang kamay ni Xiaoli na nagbibigay ng hand signal kay Xiaoyan habang nagsasalita siya. Natahimik si Xiaoyan sa kanyang puso habang sinusulyapan niya ang senadoryas ng kamay ni Xiaoli. Ang pagtanggi ng pangalawang kapatid na ihayag ang mga bagay tungkol sa paggamit niya ng natitirang buhay kapalit ng lakas ay dahil sa takot na mag-alala si kuya. Gayunpaman, maaaring maitago ng isang tao ang isang bagay na isang lihim sa maikling panahon ngunit hindi magpakailanman. Ayon sa overdraft ng life devouring pill sa kanyang buhay, malamang na ang pangalawang kapatid ay may kalahating taon pa para mabuhay. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para alisin ang gulo ng life devouring pill ng pangalawang kapatid. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago niya itinaas ang kanyang ulo at ibinalik ang tingin kay Xiaoding bago ngumiti at tumango. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang katawan at itinuro ang hita ni Xiaoding. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Nalalason ka ba?" "Oo, nataman ako ng malamig na palason na natatakpan ng lason noong tumatakas ako noon. Ilang taon na akong naantala sa pagpapalabas ng lason, na nauwi sa pagkawala ng pakiramdam ng magkabilang pa ako. Gayunpaman, nasanay na ako. Kahit papaano, pinayagan ako nitong tahimik na mag-isip ng mga bagay-bagay at magsanay." Ngumiti si Xiaoding. Hindi naman siya masyadong nanlumo sa pagkakapilayan ng magkabilang paa niya. Mayroon pa ring ilang mga paraan upang maalis ang lason kung ito ay nalasan lamang. Gayunpaman, masyadong maraming oras ang lumipas at maaari lamang nating gawin ang mga bagay ng dahan-dahan. Ngumiti si Xiaoyan at nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. "Hihihi. Gustuhin man nating makahabol sa isa't isa, hindi naman natin kailangan gawin to sa harapan ng pintuan, di ba? Halika, pumasok tayo at mag-usap." Bagamat gulong-gulo na ang Primer Clan, dapat ay makapagbigay pa rin ito ng malinis na lugar. Bamuka ang bibig ni Hai Badong sa gilid at natatawa nang makita sa gilid ang 3 tao na masayang nag-uusap. Lahat ay nagpakawala ng magiliw na tawa nang marinig nila ito. Agad nilang sinundan si Hai Badong at nagsiksikan sa bulwagan. Nagsisiksikan ang lahat sa bulwagan bago naghiwalay at lumipat sa kani-kanilang upuan.
Sina Lin Yan, Lin Shuya, Liu Qing, at ang iba pa ay random na umupo sa tabi ni Xiaoyan habang ang mga eksperto mula sa Xiaogate tulad ni Big Yao at ang iba ay nag-alinlangan sandali bago tumayo ng diretso sa likod ni Xiaoyan na parang mga halijing kahoy. Bagamat ang mga taong ito ay kabilang sa kategorya ng mga mapagmataas na individual na mahirap paamuhin, nakaramdam sila ng paggalang at takot kay Xiaoyan. Tunay na tinitingnan siya ng kanilang mga puso bilang kanilang pinuno. Inisip ni Haibadong ang lahat ng kilos ng grupo sa kanyang mga mata. Malabo rin nahulaan ng kanyang puso ang ilang bagay. Mayroon ding medyo bilang ng mga pangunahing miyembro sa loob ng Primer Clan sa loob ng bulwagan. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, ang mga taong iyon na nagpahayag ng ilang kritisismo sa kung paanong si Xiaoding at ang Xiao Clan ay nagdala ng maraming problema sa kanila ay nagsuot ng isang magalang na ekspresyon. Paminsan-minsan, nagbibigay din sila ng magalang na ngiti kapag nakikipag-usap kay Xiaoding. Pagkatapos ng eksena kanina, naunawaan na nila na mula ngayon, ang Xiao Clan, na maaari lamang magtagal sa huling hininga nito sa ilalim ng proteksyon ng Primer Clan, ay lulandag upang maging isa sa pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire. Kahit ang Primer Clan nila ay hindi na makakahabol sa kanila. Ang ngiti sa mukha ni Xiaoding ay walang malasakit gaya ng dati sa harap ng mga pagbabago sa mukha ng mga taong ito. Hindi siya nagpahayag ng anumang sorpresa sa eksenang ito. Matagal na niyang alam na hanggat kaya niyang magtiis hanggang sa araw na bumalik si Xiaoyan sa Jiama Empire, ang Xiao Clan ay tiyak na uunlad muli. Pinaalis ni Haibadong ang ilan sa mga babaeng katulong matapos makipag-ayos sa lahat ng bisita. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo at sinabi ang kanyang iniisip kay Xiaoyan. Natatakot ako na binabalak mong makipaglaban hanggang kamatayan sa Mystic Cloud Sect pagkatapos mong bumalik, tama. Iniisip ba ng Old High na may posibilidad na ang Xiao Clan at ang Mystic Cloud Sect ay maaaring magkasama sa Jiama Empire? Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Dahil ito ang kaso, marahil ay dapat kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kasalukuyang lakas ng Mystic Cloud Sect. Ang ekspresyon ni Haibadong ay unti-unting naging solemn na habang dahan-daang nagsalita. Ang pag-unlad ng Mystic Cloud Sect sa loob ng 3 taon na ito ay higit na lumampas sa iyong inaasahan. Dapat mong malaman na 3 taon na ang nakakaraan, ang buong Mystic Cloud Sect, maliban kay Yunshan, ay mayroon lamang Yun bilang isang piling dawhang. Ngayon, gayunpaman, kahit na sina Yondo at Yonsha ay pinatay sa iyong mga kamay, malamang na ang Mystic Cloud Sect ay nagtataglay pa rin ng hindi bababa sa 3 dawhangs dito. Dapat ay mayroon din itong ilang ekspertong dawhangs. Dapat ay gumamit sila ng ilang uri ng paraan upang pilitin na itaas ang kanilang lakas. Kung hindi, imposible para sa kanila na magkaroon ng ganoong pag-unlad. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang tasa ng tsaa at pinaikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, mahina niyang sinabi. Bukod dito, ang Daochini na Yondi at Yonsha kanina ay medyo mababaw at mahina sa kabila ng taglay nila ang aura ng isang elite na dawhang. Maliwanag, nakainom sila ng isang uri ng medicinal pill o gumamit ng isang uri ng secret technique. Kaya, ang lakas ng Mystic Cloud Sect ay maaaring mas malakas kaysa sa hindi ito imposibleng talunin sila ng 3 taon na ang nakakaraan. Nagulat din si Haibadong nang marinig niya ito. Tila kahit siya ay labis na nagulat na malinaw na natukoy ni Xiaoyan ang ilan sa mga pagkukulang ng Mystic Cloud Sect sa loob ng maikling panahon. Si Old Sister Yafei ay bumuo ng isang malaking network ng impormasyon sa loob ng ilang taon na ito. Sa tulong niya, natuklasan ko na tila may mga bakas ng iba pang misteryosong paksayon sa loob ng Mystic Cloud Sect. Marahil, ito ay dapat na may kaugnayan sa Mystic Cloud Sect na kasalukuyang nagtataglay ng napakaraming eksperto. Sumimangot si Haibadong at dahan-daang nagsalita. Dahan-dahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Ang misteryosong paksayon na iyon ay talagang Hall of Souls. Kung hindi, sa lakas ni Yunshan, wala siyang kakayahang pahintulutan ang lakas ng mga elder ng Mystic Cloud Sect na pumailang lang ng husto. Sa kasalukuyan, ang lakas ng Mystic Cloud Sect ay kumakalat sa halos lahat ng Jiama Empire. Malamang na magiging mahirap kung gusto mong umasa sa sarili mong lakas. Kaya naman, ipinapayo ko sa iyo na pinakamahusay na hilahin ang natitirang 2 malaking clan, ang Alchemist Association,
at ang imperial na pamilya sa iyong panig. Ang mga aksyon ng Misty Cloud Sect nitong ilang taon ay naging sanhi ng kanilang labis na pagkadismaya. Gayunpaman, dahil sa lakas ni Yunshan, karamihan sa kanila ay naglakas loob lamang na magalit at hindi nang ahas na bigyan ito ng boses. Ang iyong pagbabalik sa pagkakataong ito ay isang magandang bagay din sa kanila. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng ilang pagkakataon na manalo kung kasama ka sa isang ulo sa labanan kasama si Yunshan. Nag-isip sandali si Hai Badong bago sinabi ang kanyang iniisip. Talagang mayroon din silang lakas ng loob na magkaroon ng ibang mga iniisip tungkol sa Misty Cloud Sect. Napaangat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa pangungutya habang tumatawa. Nagdaramdam ka pa rin ng sama ng loob sa mga nangyari noon, pero hindi mo sila masisisi. Masyadong malakas ang Misty Cloud Sect. Kailangan nilang isipin ang mga miyembro ng clan nila. Umiling si Hai Badong at walang magawang nagsalita. Bagaman marami ka ng ekspertong naibalik sa Jiama Empire sa pagkakataong ito, sasabihin ko ang ilang hindi kasiya siyang mga salita. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanilang lakas, mas mahina pa rin ito kaysa sa Misty Cloud Sect. Bukod dito, ang Misty Cloud Sect ay mayroon ding nakakatakot na Yunshan. Ang matandang iyon na hindi mamamatay ay mas malakas kaysa sa Badong na nag-iisa mo lang. Dahil sa kanyang paningin, natural na nakikita niya ang lakas ni Lin Yan at ng iba pang kasalukuyang nasa bulwagan. Ang mahigit 10 dawang lamang. Hindi ito itinuturing na napakalaking line-up laban sa Misty Cloud Sect. Nakangiti lang si Xiaoyan habang tinitingnan ang mataimtim na ekspresyon ng Old Hai. Mahina niyang sinabi. Natural kong alam na imposibleng mabaligtad ang Misty Cloud Sect sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa moisturizer. Biglang pumalakpak si Xiaoyan pagkatapos sabihin ito. Ang palakpakan ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan bago ito nailabas mula dito sa pamamagitan ng isang bahagyang sinulid ni Dao Qi. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang pagpalakpak ni Xiaoyan, biglang lumitaw ang bahagyang tunog ng rumaragas ang hangin. Ilang sandali pa, biglang sumugod ang 3 figure mula sa labas ng gusali. Sa wakas, nakarating sila sa bulwagan. Ang mga lumitaw ay nakakagulat na sina Old Yingo, Su Mei, at Taiwo, ang 3 piling dawhang. Battle Through the Heavens. Kabanata 690. Talakayin. Hihihi. Chief Xiao, hindi namin pinukaw ang atensyon ng sinuman nang pumasok kami sa lungsod sa pagkakataong ito. Ang Old Yingo na iyon ay lumingon sa bulwagan at ngumiti habang kausap si Xiaoyan nang lumitaw ang 3 tao. Pinaghirapan ko kayong 3. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Lumingon siya sa Hai Badong at sinabing, Old Hai, ngayon, ang bilang ng mga dawhang sa aking mga kamay ay hindi bababa sa Misty Cloud Sect. Ano ang dapat katakutan? Nagpakita si Hai Badong ng nabigla na mukha habang nakatingin sa 3 tao na lumitaw sa bulwagan. Ang pagkabigla ay unti-unting bumalot sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang lakas ng 3 taong ito ay pawang katulad niya. Ang matandang iyon na may madilim na mukha ay mas malakas pa sa kanya. Ikaw. Hindi inaasahan na may tinatago ka pa. Hindi inaasahan. Sa wakas ay nakabawi si Hai Badong sa kanyang pagkagulat makalipas ang ilang sandali. Kinagat niya ang kanyang labi at nagpuri. Ngumiti si Xiaoyan. Hinawakan niya ang tasa ng tsaa gamit ang kanyang kamay at marahang sinabi. Kung tungkol doon sa Yunshan, hayaan mo siya. Ang espasyo sa bulwagan ay biglang gumalaw bago natapos ang kanyang pangungusap. Kaagad namang bumungad ang isang matangkad at maikling figure. Nakasuot ng pulang damit ang taong matangkad. Ang kanyang nakakabighaning magandang mukha ay napuno ng hindi pangkaraniwang pangakit. Gayunpaman, ito ay malamig at nagyayelo, dahilan upang ang isa ay matakot na tumingin ng diretso dito. Nasa tabi niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang maitim na hiyas na parang malalaking mata ay lumiligid sa paligid, kakaibang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ang 2 taong biglang sumulpat ay naging dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan. Nakita agad ng kanyang tingin na ang maliliit na kamay ng batang babae ay may hawak na isang napakagandang jade box. May mahinang pabangong panggamot na ibinubugo mula sa loob nito. Agad na kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang makita ang tagpong ito.
Muling naging berde ang kanyang mukha. Maliwanag, ang dalawang taong ito ay lumabas upang magnakaw ng mga sangkap na panggamot nang hindi siya muling pinapaalam. Nang makita ni Hai Badong, na nakaupo sa upuan ng pinuno, ang unti-unting lunti ang mukha ni Xiaoyan, ang takot at takot ay bumalatay din sa kanyang sariling mukha. Ang ganoong paraan ay para siyang nakakita ng multo. Reyna. Reyna. Reyna Medusa. Bahagyang nanginig ang katawan ni Hai Badong. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tinig na may takot sa pamamaos nito ay tuluyang tuyong inilabas mula sa lalamunan ni Hai Badong. Grog. Mahirap isipin kung anong antas ng pangamba ang natanggap ni Hai Badong nang muling lumitaw sa harap niya ang pamilyar na mukha na iyon. Naging sanhi ito ng elite na si Dao Wang na hindi makakaramdam ng ganoong takot kapag kaharap si Yon Shan na manginig kapag nagsalita. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 3 taon, ang nakakatakot na babaeng ito na labis niyang kinatatakutan ay sumusunod pa rin sa tabi ni Xiaoyan. Hindi natuklasan ni Xiaoyan ang takot sa mukha ni Hai Badong. Napatayo siya sa sobrang galit at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Medusa. Hinailan niya si Ziyan at mabilis na kinumpiska ang jade box. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsalita sa isang malalim na boses sa mukha ng Ziyan na may awkward na ngiti. Dapat mong iwasang gumawa ng gulo sa kanya sa hinaharap. Kung hindi, agad kitang ibabalik. Nagmamadaling itinikom ni Ziyan ang kanyang bibig nang marinig niya ang pagbabante ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, dali-dali niyang hinawakan ang manggas ng una, na nagpapahiwatig na tiyak na tatayo siya sa gilid ni Xiaoyan. Medyo nawalan din ng magawa si Medusa sa gilid nang makita niya si Ziyan na sumuko sa tabi. Ang kanyang pares ng nakakabighaning mga mata ay kumislap sa isang tabi sa ilalim ng focus ng mga mata ni Xiaoyan na puno ng galit. Pagkaraan ng ilang sandali, tila ipinaliwanag niya. Ito. Ngayon lang, nakita ko na ang labanan sa lugar na ito ay napakainit. Kaya naman, tumingin-tingin kami ni Ziyan sa paligid at hindi sinasadyang nakakuha ng kaunting bagay. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang bagay na ito ay talagang ninakaw mula sa Primer Clan. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman ni Xiaoyan sa kanyang tiyan, naiiling na lamang niya ang kanyang ulo habang nakatingin sa mukha ni Medusa na tila napakasama ng sitwasyon na walang pagkakaiba sa pagpapalala nito. Lumingon siya kay Hai Badong sa upuan ng pinuno at sinabi, "Pasensya na, Old Hai. Ang dalawang manggugulo na ito ay talagang nakatuon ang kanilang atensyon sa Primer Clan." Inilabas ni Xiaoyan ang jade box mula sa kanyang storage ring habang nagsasalita siya. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang kahon. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Reyna Medusa sa gilid nang makita niya ito, na tila ayaw niyang humiwalay dito. Gayunpaman, nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Xiaoyan, hindi niya magawang iangat ang kanyang ulo. Isang pares ng nakakabighaning maganda, mahaba, singkit na mga mata ang nakatitig kay Hai Badong sa upuan ng pinuno, na nakatingin sa kanya na may pagtatakang ekspresyon. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis na naka-recover si Hai Badong matapos matugunan ang mga mata ni Medusa. Naramdaman niya ang medyo malamig na delikadong pakiramdam at nanginginig ang kanyang katawan. Nagmamadali siyang tumayo at kinausap si Xiaoyan. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Ibibigay namin ito sa kanya dahil gusto niya ito. Sa anumang kaso, ang mga bagay na ito ay mga bagay na gustong i-auction ng aming Primer Clan. Tretuhin ito bilang isang pabor. Napahiyang ngiti lang ang naibigay ni Xiaoyan nang makita niyang ginagawa ni Hai Badong ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasang bawiin ito. Pagkatapos nito, walang magawa niyang itinago ang jade box, tumalikod at marahas na pinutol si Medusa na tahimik na nakahinga ng maluwag bago hinayla si Ziyan pabalik sa kanyang upuan. Ubo. Mga tao, magdala ka ng upuan. Mabilis na bilin ni Hai Badong nang makita niyang nakatayo si Medusa sa bulwagan. Maaaring nang ahas si Xiaoyan na iwan ang nakakatakot na babaeng ito na nakabitin doon, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ang malamig-lamig na ekspresyon ni Medusa ay tahimik na naging mas mainit sa mabuting pakikitungo ni Hai Badong. Noon lang niya naramdaman na medyo nakalulugod na tingnan ang matandang ito na ibinuklad niya sa loob ng maraming taon.
Matapos ayusin ang upuan ni na Medusa, Old Yingo, at ng iba pa, sa wakas ay ibinaling ni Hai Badong ang kanyang tingin kay Xiaoyan at tumawa ng mapait. Talagang nagtataglay ka ng ganoong trump card. Sa tulong niya, talagang hindi na kailangang matakot kay Yunshan. Nang marinig ito, umiling si Xiaoyan at sinabing, napakahirap na anyayahan ang malaking Diyos na ito na kumilos. Kaya, hindi ka dapat umasa sa kanya. Ako mismo ang hahawak kay Yunshan kapag nag-away talaga kami ni Misty Cloud that time. Siya. Depende sa mood niya, baka masaya siyang manood sa tabi. Matikas na umupo si Medusa sa upuan. Hinawakan ng macelan niyang kamay ang tasa habang dahan-daang humigop mula rito. Mukhang hindi niya narinig ang alinman sa mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang walang pakialam na ugali ay nagdulot ng mapait na ngiti ni Hai Badong. Ano nga ba ang relasyon ng 2 taong ito? Mula sa saloobin na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan kanina, tila dapat magkaroon ng magandang relasyon silang dalawa. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na makipag-usap kay Reyna Medusa sa ganoong paraan dahil sa kanyang karakter? Ang taong iyon ay matagal nang nahak sa ilang piraso. Ang bangis at kalupitan ng Medusa ay isang bagay na personal na natikman ni Hai Badong. Bukod pa rito, ang mga salitang kasasabi pa lang ni Xiaoyan ay nagtataglay ng malamig na panunuya sa kanila. Dahil dito, medyo nawalan ng malay si Hai Badong. Haharapin mo si Yunshan. Hindi ba masyadong malaki ang panganib? Pagkaraan ng ilang sandali, si Hai Badong, na ang mga iniisip ay hindi humantong sa anumang resulta, ay maaari na lamang sumuko sa paghula sa relasyon ng dalawa habang binibigkas niya ang kanyang opinyon. Bagamat kasalukuyang tumaas ang lakas ni Xiaoyan, napakababa ng pagkakataong talunin niya si Yunshan. Bakit hindi natin gawin ito? Sisikapin natin ang lahat ng ating makakaya na makipag-ugnayan sa natitirang 2 malaking angkan, ang Alchemist Association, at ang imperial na pamilya sa mga ilang araw na ito. Kung magagawa nating makipagkamay sa kanila, ang tsansa nating manalo ay maaaring tumaas ng husto. Pagkatapos ng lahat, si Fama sa Alchemist Association at ang matandang demonyo mula sa imperial na pamilya ay pawang mga dalubhasa sa klase ng Daowang, para sa mas maraming taon na ang nakakaraan. Ngayong mayroon na akong Purple Spirit Recovery Pill na nirefine mo para sa akin, dapat ay makakabawi din ako sa aking sukdulan pagkatapos ng ilang araw sa oras na iyon, dapat ay mayroon tayong malaking tsansa na magtagumpay sa pagkatalo kay Yunshan kung tayo ay magsasama. Mungkahi ni Hai Badong. Bahala ka. Walang pangako si Xiaoyan tungkol sa mungkahing ito. Ang matandang demonyo ng imperial na pamilya at si Fama ay talagang may kaunting lakas. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban na maibibigay ng Nolan Clan at ng Mo Clan ay hindi gaanong kabuluhan. Ang isang dalubhasa sa klase ng Daowang ay wala ng gaanong gamit sa ganitong uri ng labanan. Walang magawang umiling si Hai Badong nang makita niya ang walang pakialam na ugali ni Xiaoyan. Bigla siyang nagtanong, anong uri ng sitwasyon ang gusto mong mapuntahan kapag papunta ka sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa amin. Gusto kong tuluyang mawala ang Misty Cloud Sect sa Jiama Empire. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga talukap at mahinang nagsalita. Ang lakas ng Misty Cloud Sect ay kasalukuyang sumasakop sa kalahati ng imperyo. Kung gusto mong alisin ang mga ito sa ugat, dapat mong alisin ang lahat ng ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong sarili, maaari mong mapatay ang lahat ng mga eksperto sa Misty Cloud Sect. Gayunpaman, napakahirap para sa iyo na alisin ang mga natitirang miyembro. Ito ay isang bagay na magagawa ng lakas ng pamilya ng imperial. Sinubukan ni Hai Badong na kumbensihin si Xiaoyan na isantabi ang kanyang pagtatangi sa iba pang mga paksayon sa nakaraan. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Totoo nga ang puntong sinabi ni Hai Badong. Ikatlong kapatid, tama si Old Hai. Hindi sapat na talagang alisin ang Misty Cloud Sect sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong mga tao. Ang mga bagay na ito ay mga bagay na pinakaangkop para sa imperial na pamilya. Saglit na nag-isip si Xiaoding bago niya dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Nag-isip si Xiaoyan matapos marinig ang salita ni Xiaoding na ibinuka sa kanyang bibig at hindi nagpatuloy sa pagpigil.
Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, dahil iyon ang kaso, guguluhin ko ang Old High para tulungan akong makipag-ugnayan sa kanila. Pinakamainam na ayusin ang lahat ng mga isyong ito bago magsimula ang laban sa Misty Cloud Sect. Nakita ko na ang kaunting pananaksak sa likod nitong ilang taon. Ikaw munting kapwa. Walang magawang iling ni Hai Badong ang kanyang ulo nang marinig niya si Xiaoyan na medyo nagsasabuatan. Gayunpaman, maswerte na ang taong ito ay sumang-ayon na makipag-usap sa iba pang mga paksayon. Mula sa mahinang takot na karaniwang taglay ng mga paksayon na ito para sa Misty Cloud Sect, ang magkabilang panig ay malamang na magkaroon ng isang karaniwang batayan upang magtulungan. May isa pang bagay. Ano ito? Nagulat si Xiaoyan habang nagtatanong. Maaaring kailanganin nating lutisin ang isang tao kung nais nating alisin ang Misty Cloud Sect. Nagsalita si Hai Badong na may tame-time na ekspresyon. Sino? Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang nagsasalita. Pilking Guhi. Natigilan din si Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Dahan-dahan niyang binulong ito sa ilalim ng kanyang bibig nang maalala niya ang taong iyon, na isa ng nangungunang alchemist na kilala sa buong Jiama Empire 3 taon na ang nakararaan. Dapat mo ring malinaw na malaman kung anong klaseng summoning ability ang taglay ng Tier 6 alchemist gaya ni Guhi sa loob ng imperyo. Kung tutulungan niya ang Misty Cloud Sect, malamang na makakaipon siya ng hindi bababa sa 5 sa 10 strong sa imperyo. Kaya, dapat mo munang ayusin ang problema niya bago atakihin ang Misty Cloud Sect. Mataimtim na nagsalita si Hai Badong. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Muntik na niyang makalimutan ang mahalagang tao na ito. Si Guhi ay isa ring Tier 6 na alchemist. Malinaw na alam ni Xiaoyan ang mga kakayahan na taglay ng isang alchemist ng Tier 6 na ito. Noon, ang mga eksperto na nakalap ni Han Feng mula sa Black Corner region ay nagbigay ng sakit sa ulo kahit sa Inner Academy. Kahit na ang kakayahan ni Guhi sa pagpino ay maaaring mas mababa kaysa kay Han Feng, ngunit siya ay isang tunay na Tier 6 na alchemist kahit na ano pa ang sabihin ng isa. Gayunpaman, kung paano natin aayusin ang isyu tungkol sa kanya ay isa ring malaking problema. Si Guhi ay hindi isang ordinaryong tao. Bagamat ang kanyang relasyon sa Misty Cloud Sect ay hindi na kasing ganda ng nakaraan nitong mga ilang taon, siya ay sa huli ay isang tribute elder ng Misty Cloud Sect. Wika ni Hai Badong na medyo masakit ang ulo. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Marahan niyang tinapik ang kanyang daliri bago biglang nagsalita pagkaraan ng ilang sandali. Maaari bang makipag-ugnayan si Old High kay Guhi? Nagulat si Hai Badong nang marinig niya ito. Saglit siyang nag-isip bago nagsalita ng marahan. Si Guhi ay isa ring elder sa pangalan sa loob ng Alchemist Association. Marahil ay maaari nating hilingin kay Fama na hanapin siya. Dahil iyon ang kaso, hilingin natin kay Fama na lumapit at hanapin si Guhi. Pinakamabuting makilala ko siya. Mag-iisip ako ng paraan upang mapanatili niya ang kanyang neutralidad. Tumanggo si Xiaoyan at sumagot.